Kamusta mga bata? Naririto na naman ako upang samahan kayong pag-aralan ang Physical Education 3, Quarter 1, Week 2, Module 1. Mga posisyon sa pag-upo. Alamin. May mga kilos tayong masigla o minsan naman ay malamya. Upang may tama natin ito, kailangan nating magsagawa ng mga ehersisyong pangkondisyon at pampalambot ng katawan. Ito ay makatutulong upang may saayos ang tikas ng inyong katawan. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang posisyon sa wastong pag-upo. Tulad ng pagtayo, kailangan natin matutunan ang mga posisyon sa pag-upo upang may saayos ang tikas ng ating katawan. Subukin. Mga bata, may hinanda akong larawan. Maaari mo bang suriin ng mabuti ito? Kung tapos ka ng suriin ito, samahan mo akong sagutan ng mga tanong. Una, ano kaya sa tingin ninyo ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama! Sila ay nakaupo at may isang nakatayo. Kalawa, may nakita ka bang posisyon sa kanilang pag-upo? Magaling! Maraming posisyon ang nakita mo sa pag-upo. Ikatlo, ginagawa mo rin ba ito? Tama! Madalas mo itong ginagawa tuwing ikaw ay nanonood ng TV o kaya naman ay nakikipagkwentuhan sa kaibigan o di naman kaya tuwing ikaw ay nagpapahinga mula sa iyong paglalaro. Ika-4, alin sa mga pag-upo na yan ang iyong ginagawa? Mahusay! Balikan! Naalala mo ba ang ating leksyon na nakaraang linggo? Kung naalala mo, masasagutan mo to. Ano-ano ang mga kilos at hugis ng ating katawan? Isa-isahin mo nga. Magaling! Ito ay tuwid, baloktot, pakurba, at pilipit. Dumako tayo sa susunod nating pag-aaralan. Tuklasin. Basahin at awitin ng may pagkilos ayon sa awit. Alam mo ba kung ano ang awit na ito, mga bata? Tama. Sit down, you're rocking the boat. Sino nakakaalam ng kantang to? Sige nga, sabay-sabay nga nating awitin. Sit down, you're rocking the boat. 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 Mahusay mga bata. Ngayon naman, sagutin natin ang mga tanong. Suriin. Sagutin ang tanong. Una,
Ano ang sinasakyan ng mga bata sa awit? Tama! Ang sinasakyan ng mga bata sa awit ay bangka. Ikalawa, saang lugar naganap ang awit? Marahil ito ay naganap sa ilog o hindi naman kaya sa dagat. Ikatlo, sa palagay mo, ano ang posisyon ng mga bata habang nakasakay sa bangka? Mahusay. Siyempre, sila ay nakaupo. Nakaupo sila upang sila ay maging ligtas. Pag ikaw ay nakasaka sa bangka, hindi ka po pwedeng tayo ng tayo. Ikaapat, ano ang naramdaman mo habang umaawit? Pagyamanin. Mga posisyon sa pag-upo. Mga bata, habang pinapakita ko sa inyo ang iba't ibang posisyon, maaari niyo bang sabayan kung ano ang nakikita ninyo sa larawan? Aasahan ko na habang ipinapakita ko ang larawan, ito ay inyong ginagaya. Unang dalawang posisyon. Ang long sitting at long sitting rest. Gawin nyo nga ang long sitting. Ang long sitting ay ang pagdiretso ng inyong paa at ang inyong kamay ay nasa ibabaw lamang ng tuhod. Ang long sitting rest naman ay katulad ng long sitting na nakadiretso ang dalawang paa, ngunit ang iyong kamay ay nasa likod, na tila ba ikaw ay parang nagpapahinga. Madali lang, 'di ba mga bata? Ngayon naman, gawin natin ang pangatlo at pang-apat na posisyon. Ang hook sitting at tuck sitting. Ang hook sitting ay ang pagtupi ng inyong dalawang paa. Habang ang tuck sitting naman ay ang pagtupi rin ng dalawang paa, ngunit ito ay tutulak mo pa papasok sa iyong katawan. Nahirapan ba kayo mga bata? Hindi, madali lang yan. Tingnan naman natin ang pang-5 at pang-6 na posisyon. Hurdle sitting at cross sitting. Ano ang hurdle sitting? Ang hurdle sitting ay ang pag-upo na ang isang paa ay nakadiretso at ang isang paa naman ay nakatupi papunta sa inyong likod. Gawin mo nga mga bata. Magaling! Ang cross-sitting naman ay ang pag-upo na magkaekis ang inyong mga binti. Diba madali lang? Ngayon naman, alamin natin ang pang-7 at pang-8 posisyon. Ito ay ang heel sitting at stride sitting. Ang heel sitting ay ang pag-upo na tila inuupuan mo ang iyong mga sakong. Habang ang stride sitting naman ay ang pag-upo na nakadiretso ang dalawang paa, ngunit ito ay magkalayo sa isa't isa. At ang pang-9 at pang-10 posisyon ay side sitting at front sitting. Gawin nyo nga ang side sitting mga bata. Idiretso lamang ang isang paa at itupi
ang kabilang paa papunta sa inyong harapan. Ang frog sitting naman ay ang pag-upo na magkalapat ang talampakan. O mga bata, di ba madali lang? Yan ang 10 posisyon sa pag-upo. Isa-isip. Ang kaalaman sa pangunahing posisyon sa pag-upo ay makatutulong upang makagawa ng mga posibleng kilos at hugis. Ang tamang pagsasagawa ng bawat posisyon ay makakadevelop ng tikas ng katawan o mataimtim ang depekto. Tayahin. Ito ang gagamitin ng guro upang ikaw ay mabigyan ng grado sa iyong gawain. Karagdagang gawain. Gawin sa pag-eehersisyo ang mga natutuhang posisyon sa pag-upo. Maging maingat sa tulong at patnubay ng inyong mga magulang. Huwag kalimutang maghugas ng kamay pagkatapos ng gawain. Susi sa pagwawasto. Tayahin. Ang gradong ibibigay sa tayahin ay base sa inyong ipinasang litrato. Ipasa ito sa takdang oras. O mga bata, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Huwag kalimutan ang palagi ang pag-eehersisyo at panatilihin